Hosea chapter 2, verses 2 to 5. Okay? So, meron po tayo dyan. Sumunod na lang po kayo sa akin. Okay? Sabi dyan sa verse 2, nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapakahirap at pagtitiyaga. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasama. Sinubok mo ang mga huwad ng apostol at napatunayan mong sila'y nagsisinungaling. Alam ko ring matiyaga ka, nagtitiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo. Nanlamig ka na sa akin, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Verse 5, alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikuran ng iyong masasamang gawa, at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Amen. Say amen. Amen. Salamat po Panginoon sa pagbasa ng mensahe mo sa araw na ito. Okay, so may naunawaan po ba kayo sa mensahe ng Panginoon? Amen. Amen. So tapusin na po natin. Okay. So dito sa binasa natin, may gusto pong ipahiwatig ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Actually, ito po, ang kausap ng Panginoon dito is si John the Beloved through revelation. Okay, kinausap siya ng Panginoong Jesus dito patungkol sa mga taga-Epeso or yung mga the Church of Ephesus. Okay, the Church of Ephesus is isa sa mga 7 churches at tinagurian sila na the backslider. Okay, so alam niyo po kasi nung una, nakitaan ng Panginoon, okay, ng magagandang ginagawa sa gawain ng Panginoon ng mga taga-Ephesus. Okay, isinapamuhay nila ang salita ng Diyos. Okay, may masidhing pagmamahal sila sa Diyos. Masayang-masaya sila sa kanilang mga ginagawa. Okay, katulad natin. Amen? So, sila'y naging tapat sa kanilang paglilingkod. Sila ay nagtiyaga at nagtiis. Maraming hirap ang naranasan nila alang-alang sa Panginoon at hindi sila sumuko. Okay? Naglingkod sila ng may katapatan sa Panginoon. Yan po yung Church of Ephesus. Ngunit, isang araw, okay, bigla na lang silang nakaramdam, okay, ng kakaiba sa kanilang mga puso. Nakaramdam sila ng mga bagay na kung saan nawala na yung kanilang kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Okay, nawala na yung dating sigla nila. Yung kanilang mga dating ginagawa sa paglilingkod sa Panginoon, nawala na pong lahat yun. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanila, okay, sabi niya dyan sa verse 4, ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo. Nanlamig ka na sa akin, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Okay. So, kung mapapansin po ninyo dito sa sinabi ng Panginoon sa kanila, ang Panginoon ay nagseselos. Okay, sa mga taga-Efeso. Bakit? Kasi iniwan na nila yung dating ginagawa nila para sa Panginoon. Okay, yung dating nag-aalab, nag-iinit, na paglilingkod nila sa Panginoon. Okay, yung kanilang unang pag-ibig. Kaya sabi ko kanina sa inyo, sinong naniniwala first love never dies? Sabi nyo kanina, naniniwala ba kayo sa first love never dies? Amen. Amen. Okay, so nangyayari po yun, na yung first love natin nawawala. Okay, nanlalamig. Okay, kaya ito po yung nangyari sa Church of Ephesus, sa mga taga-Epheso. Sila ay nanlamig at nawala sa sirkulasyon at presensya ng Panginoon. Okay, so ang mensahe ito ng Panginoon sa mga taga-Epheso ay mensahe rin po ng Panginoon para sa atin sa umaga nito. Okay, so alam niyo wala po tayong maililihim sa Panginoon eh. Alam niya lahat ang ginagawa natin. Amen? Alam niya kung nagpapagal tayo sa gawain ng Panginoon. Alam niya yung pagtitiyaga natin, yung pagtitiis natin sa paglilingkod sa Kanya. Alam din niya kung tapat tayong naglilingkod sa Kanya. Amen? At alam din ng Panginoon kung sinusunod natin at isinasapamuhay ang Kanyang mga salita. Alam po lahat ng Panginoon. Amen? At
kilalang kilala po tayo ng Panginoon. Amen? Alam din niya kung gaano ka kaaga gumising para mag-devotion. Alam na alam ng Panginoon niya. Amen? Alam din ng Panginoon. Okay, kung uma-attend ka ba ng Sunday service. Okay, dahil napakahalaga po ng Sunday service. Ito po yung sama-sama tayong nagtitipon. Okay, sumasamba, nagpupuri sa Panginoon. Amen? Kailangan po ng bawat isa yan. Amen? Hindi natin pwedeng idahilan na nagpipray naman ako sa bahay namin, bakit pa ako pupunta ng church? No, kailangan po natin yan. Amen? So, alam din ng Panginoon na kahit malayo kayo, saan man kayo galing, nakarating kayo dito, kahit mahal ang pamasahe, alam po ng Panginoon yan. Amen. Amen? So, sabi ko nga, walang naililihim sa Panginoon. Okay. Sabi nga sa verse 5, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Ano ba yung kalagayan natin dati? Okay, nung bagong nakilala natin ng Panginoon. Nung bagong nakilala natin ng Panginoon, wala tayo, alam nyo, sa totoo lang, noong dati, nung una natin nakilala ang Panginoon, ang sweet-sweet natin sa Kanya. Gusto natin, ayaw natin mawalay sa Kanya. Amen? Gusto natin, lagi natin siyang kasama. Amen? So, ano ba yung kumbaga, kung ano yung ginawa ng mga taga-Efeso noon, na naglingkod sila ng buong katapatan sa Panginoon, lahat ibinigay nila, nagtiis sila. Ganon din po tayo nung unang nakilala natin ang Panginoon. Nung una tayong born again. Amen? So, kaya sabi dito, alam din ng Panginoon na pwedeng nandito ka ngayon, okay, pero malayo ang puso mo sa Panginoon. Amen? Pwedeng, kanina lang sa praise and worship natin, pwede mong sabihin na, Lord, I lift your name on high. Pero yung isip mo, nasaan? Nasa labas. Ang isip mo, yung kung sino, naghihintay na yung kamit ko sa labas. Pwedeng ganun ang gawin natin. Hindi natin alam nyo nga, sabi ko, wala tayong maililihim sa Panginoon. Alam ng Panginoon yung lagay ng puso natin, yung kondisyon ng puso natin. Kahit nasabihin natin na nagpe-praise and worship, nagpupuri tayo sa Panginoon, alam ng Panginoon yung laman ng isip natin. Amen? Pwedeng nakaupo tayo dyan, nakaupo kayo dyan, nakikinig sa akin, nakikinig sa mensahe ng Panginoon. Pero ang isip at puso ninyo malayo na sa Panginoon. Amen? Pwedeng narito ka ngayon kasi na-follow up ka lang. Dahil kung walang nag-follow up sa'yo, siguro wala ka rito. Pwedeng narito ka ngayon dahil makulit yung care leaders mo. Sa kaka-message sa'yo, kaka-send ng message sa'yo para umattend ka lang ng Sunday celebration. Kaya ka narito ngayon. Amen? Hallelujah. O, kaya ka narito ngayon dahil Sunday celebration at obligasyon mo na narito ka dahil linggo. Tahimik sila Lord. Pero sa totoo lang, narito tayo ngayon. Tayo lang ang nakakaalam ng kondisyon ng puso natin. It's only between you and God. Ano yung kondisyon ng puso ng bawat isa sa atin, bakit tayo narito ngayon. Okay? Narito tayo ngayon, pero yung iba sa atin, malamang, malayo na tayo sa Panginoon. Yung relasyon natin sa Kanya. Yung puso natin, nanlamig na. Okay? Maybe you are physically present, but mentally absent. Okay? Kaya nga kanina na lang, kung nakikinig kayo, sabi ko, isang malakas na palakpak, ilang palakpak yung bigyan. Dahil kung nakikinig kayo, alam nyo, isang palakpak lang. Isang malakas na palakpak na sa Panginoon! Kinigising ko lang kayo kasi sobrang tahimik nyo. Amen. Hallelujah. Alam nyo, sa totoo lang, pwedeng mangyari yun sa atin mismo. Na hindi natin alam, kumbaga parang, ang pagkakaalam natin, tama yung ginagawa natin. Pero deep inside, iba na pala yung, kumbaga, iba na, yung puso natin malayo na sa Panginoon. Yung relasyon natin sa Kanya, yung puso natin nanlamig na. Amen?
Kaya sabi nga ng Panginoon, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Okay, yung dating ginagawa natin na sinabi ko kanina na mainit tayong naglilingkod sa Panginoon. Amen. Yung bang nung bago natin nakilala ang Panginoon, di ba? Ano yung ginagawa natin noon? Ang aga nating dumalo sa Sunday celebration. Hindi pa nag-uumpisa, nandito na tayo. Amen. Sabado pa lang, nakahanda na yung isusuot natin kinabukasan. Dahil sa sobrang excitement natin. Amen. Na magkita-kita tayo muli dito sa gawain niya. Amen. Pati yung mga tithes and offering natin para sa kinabukasan, Sabado pa lang nakasobre na. Tama. Sino dito yung ganon nung una nakilala natin ang Panginoon? Amen. Halos hindi tayo makatulog sa sobrang excitement natin. Dahil kasi linggo na naman. And during Sunday, pagkatapos ng service, paglabas natin ng pintuan, gusto natin Sunday ulit. Kasi excited na excited tayo. Amen. Amen. Para sambahin, papurihan, pasalamatan ng ating Panginoon. Amen. Kasi ganun yung relasyon natin sa Kanya. Amen. Amen. Pero ngayon, ano nang nangyari? Okay, hindi ko naman sinasabing lahat. Kaya nga sabi ko, tayo lang. It's between you and the Lord, or it's between me and the Lord, kung ano yung kondisyon ng puso natin ngayon. Amen? Okay, dati excited tayo pag nag-announce ng training. Taas lahat ang kamay. Amen. Pero ngayon, pag sinabi training, ay naku, may appointment ako. Amen? During training, lahat ng facilitator nandito, present lahat. Pero yung ititrain, yung mga participants, wala. Nandito rin lahat. Amen! Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Isa lang. Amen. Hallelujah. Praise God. Ay, amen. Hallelujah. Kaya nga sabi ko, okay, yun yung dati. At I'm praying na ganun pa rin tayo hanggang ngayon. Amen. Hallelujah. Kung meron man sa atin dumaranas ng ganon, okay? Yung wala na yung excitement, wala na yung dating pag-ibig sa Diyos, lumalamig na yung fellowship together natin, wala na. Okay? So, hindi pa po uli ang lahat. Meron pang panahon para ma-restore back po natin. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya nga sabi ko minsan, di ba, sino dito yung nakaranas na habang tumatagal tayo sa paglilingkod sa Panginoon, bakit yung pagkabisi natin, yun ang nagiging dahilan, bakit lumalayo o nawawala yung dating pag-ibig natin sa Kanya. Okay, so, hindi ko na kayo pasasagutin, hindi ko na kayo tatanungin, tayo na lang o kayo na lang ang nakakaalam. Okay, kung anong sagot ninyo dyan. Bakit yung pagkabisi natin, ito yung nagiging dahilan bakit tayo lumalayo sa presensya ng Panginoon. Bakit yung dating nag-iinit, nag-aalab na puso natin, yung pag-ibig natin sa Panginoon ay lumamig na. Okay, kaya nga nagsiselos ang Panginoon eh. Dahil yung puso natin, malayo na sa Kanya. Kagaya ng mga taga-Efeso. Kaya nga sinabi ang pagsal sa kanila is the backsliding church. Okay? So, kaya nga sabi ko kanina, hindi pa huli ang lahat. Meron pong paraan. Okay, para ma-restore natin, ma-regain, ma-recover, ma-renew natin yung dating nag-aalam at nag-iinit na relasyon natin sa Panginoon. Okay, meron po tayong tatlong bagay, or we have here 3 steps, okay, that we must take to recover or to restore our first love. Okay, so yung title po ng topic natin ngayon is My First Love. My first love. Baka mamaya isulat mo dyan yung first love nyo. Amen. Praise God. So, number 1, ano yung dapat natin gawin para maibalik yung dating nag-aalab, nag-iinit na pag-ibig natin sa Panginoon? Okay, sabi sa verse 5, alalahanin natin yung dati nating kalagayan. Amen. Okay, ito yung sinabi ko nga kanina na noong una tayong nakakilala sa Panginoon, ano ba yung mga dating ginagawa natin sa Kanya? Okay? Kung gaano tayo ka-close sa Kanya noon.
Nung bago pa lang tayong Kristiyano, di ba kung mag-pray tayo, ang haba? Amen. Kung mag-pray tayo, ang haba. Yung bang nagsisimula ka palang manalangin, umiiyak ka na. Amen. Bumababa na agad yung anointing and revelation ng Panginoon. Amen. Yung closeness natin sa Panginoon, habang nagpipray tayo, ibang klase. Ito yung naririnig mo na yung tinig ng Holy Spirit habang nagpipray ka. Damang-dama mo na yung presensya. Amen. Ng Holy Spirit habang nagpipray tayo nung una na nakakilala tayo sa Panginoon. Amen. Habang nag-worship tayo, habang nagpupuri tayo sa Panginoon, eto na yung umiiyak tayo, magkahalo na halos yung luha at sipon natin sa pag-iyak. Yung pag-iyak na ito hindi dahil sa marami kang pinagdadaanan, marami kang daladala, kundi ramdam na ramdam mo yung presensya ng Panginoon, yung pagkilos ng Banal na Santong Espiritu. Amen. Naranasan nyo na ba yun? Yes. Amen. Kanina na lang sa praise and worship natin. Amen. Ramdam. Yung habang nagpupuri tayo, umaawit tayo sa Panginoon, naiiyak ka na. Why? Dahil ramdam mo yung presensya ng Panginoon at ang pagkilos ng Banal na Santong Espiritu. Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Amen? So pagkatapos natin magpuri, yung fellowship natin sa Panginoon, ang sarap ng pakiramdam, di ba? Amen. Nararamdaman niyo ba yun? Pero ngayon kapag nag-pray tayo, maiksi na lang. Pag nagpuri tayo sa Panginoon, wala lang. Di ba? Habang nagpupuri ka sa Panginoon, sabi ko nga kanina, yung isip mo wala rito sa loob, nasa labas. Doon sa mga kikitain mo doon, sa appointment mo, sa mga naghihintay sa'yo. Amen? So, hindi mo mararamdaman, hindi natin mararamdaman. Amen? Ang pagkilos ng Banal na Santong Espiritu. Kung hindi tayo nagpuri, umawit ng papuri pagsamba sa Panginoon ng buong puso. Amen? Andun pa yung minsan na excited tayong makinig sa salita ng Diyos. Minsan ayaw mo sa huling upuan, gusto mo sa unahan. Pero ngayon, ilang speaker ang nakikita ko, naririnig ko nga, occupy the front seat. Pinipilit maraming kayo na occupy ang front seat. Salamat sa tatlong nasa unahan. Amen. Glory to God. Hallelujah. Okay? Ito yung dati doon na kahit sunod-sunod ang dumating na problema, pagsubok sa buhay natin, nakangiti pa rin tayo. Bakit? Dahil ramdam natin yung presensya ng Panginoon. Amen. Na kahit sunod-sunod na pagsubok yan, kahit gaano kabigat yung dinadala natin, hindi tayo makikitaan na lugmok ang ating mga balita. Bakit? Kasi alam natin ng Panginoon, hindi tayo iiwan. Hindi tayo pababayaan. Amen. Nakasama natin siya lagi sa lahat ng laban. Yes. Praise God. Hallelujah. So ito po yung gustong i-restore sa atin ng Panginoon. Amen. Amen. Yung nag-aalab na pagmamahal at pag-ibig natin sa Kanya. Yung mga ginagawa natin noon, yung closeness natin sa Panginoon, yung intimacy natin sa Panginoon. Amen? Yun po yung gusto ng Panginoon na i-restore uli natin. Amen. If in case na lumamig na yung puso natin, na yung relasyon natin sa Panginoon ay malayo na. Amen? Yung hindi na natin nararamdaman yung pagkilos o yung presensya ng Banal na Santong Espiritu. Amen? Hallelujah, praise God. Dapat hindi na tayo pinapalo up. Dapat kusa na tayong dumarating dito. Amen. Amen? Hindi na rin tayo pinapaalalahanan sa mga reporting. Kusa na tayong nagre-report. Amen? Hindi yung imi-message ka pa na nasaan ka na. Dalian mo, magsisimula na ang service. Amen. Hindi na po natin kailangan yun. Amen? Amen. Bilang isang Kristiyano, at lingkod, tapat na lingkod ng Panginoon, hindi na tayo dapat pinapaalalahanan pa dahil alam na po natin yun. Amen. 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 Hallelujah. Praise God. Kaya maraming salamat sa Panginoon dahil nandito kayo ngayon. Amen. Amen. Hindi kayo nakuha sa sapilitan, hindi kayo nakuha sa follow-up.
Okay? Hindi kayo, kumbaga, ginawa nyo lang obligasyon ang pagpunta dito, kundi narito ko kayo ngayon dahil naramdaman nyo yung utos ng Banal na Santong Espiritu na during Sunday, you are here. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay, sabihin mo sa katabi mo, nagagalak ang Panginoon dahil nandito ka ngayon. Amen. Praise God. Hallelujah. So, palakpakan natin ang sarili natin dahil nandito tayo. Hindi ba alanganin ng pumalakpak? Alanganin na umulan. Kung nakikinig kasi kayo, alam nyo yung ginagawa nyo. Praise God. Hallelujah. Pinapatawa ko lang kayo kasi kitang-kita ko dito sa harap. Seryoso kayo. Pero I pray na mangusap ang Panginoon sa atin sa mensahe. Hindi po aksidente na ito yung ipinapahatid ng Panginoon na salita niya sa araw na ito. Amen. So, number 2 steps to recover our first love. Okay? Repent. Amen? Repent. Okay? Alam niyo po kasi na kasalanan po sa Diyos na kapag ang pag-ibig natin sa Kanya ay nanlamig at nawala. Kasalanan po yun. Okay? Bakit sinabi ng Diyos na kasalanan? Okay, sabi diyan sa verse 5. Verse 5, please. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikdan ang iyong masamang gawa. Okay, so nabasa natin diyan, hindi naman sasabihin ni Lord na pagsisihan kung hindi yan kasalanan. Amen. Magsisisi ka ba kung wala kang nagawang kasalanan? Okay, pero maliwanag na sinabi diyan na pagsisihan mo at talikdan ang iyong masamang gawa. Okay. Yung panlalamig natin sa Kanya. Okay, yan yung tinutukoy dito. Kaya, kasalanan daw po yun. Kasalanan yun na nawawala na yung pag-ibig natin sa Panginoon. Yung unang pag-ibig natin sa Kanya. Yung nag-aalab, yung nag-iinit na pag-ibig natin sa Panginoon. Kapag nawala yun, kasalanan po yun. Amen? Hallelujah. Church, listen. Alam niyo, maraming uri ang backsliding. At isa na rito, ang panlalamig natin sa Panginoon. Yung kapag nawala, yung nag-aalab na pag-ibig natin sa Kanya. It's one cause of backsliding. Kaya nga tinagurian ang mga taga-Efeso na backslider church. Dahil nawala na yung first love nila sa Panginoon. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanila, okay? Alalahanin ninyo yung dati ninyong ginagawa. Pagsisihan ninyo at talikdan, okay, ang inyong masamang gawa. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang sabi dito sa verse na ito, para ma-restore daw natin yung first love natin, repent. Okay. Kapag hindi ka nagsisi, sabi diyan, okay, tuloy natin basahin. Paririyan ako at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Okay, kapag hindi tayo nagsisi, kapag hindi natin ikinonfess, hindi tayo nag-ask ng forgiveness, okay, sa mga kasalanang nagawa natin, lalong-lalo na yung paglayo ng puso natin sa Panginoon. Yung pag-ibig natin sa Kanya na nawala na, lumamig na. Okay? That is a sin and we have to repent and confess and ask forgiveness. Pag hindi daw natin ginawa yan, anong sabi? Anong sabi? Aalisin ang ilawan. Aalisin ang ilawan. Kaya delikado mga kapatid. Okay, kapag nanlamig ka sa Panginoon o nanlamig tayo sa Panginoon, aalisin niya sa kinalalagyan ng ating ilawan. At kapag ang ilawan na yan ay nawala sa atin, sigurado lalakad tayo sa kadiliman. Nasubukan nyo na bang maglakad sa dilim? Naranasin nyo dito nakaranas ng brownout o blackout? Amen. Amen. May nakikita ba kayo? Wala. Ganyan din po kapag inalis na ng Panginoon yung ilawan sa atin, na siyang nagliliwanag sa atin, lalakad tayo sa dilim. At dito, mapapahamak tayo. Amen. Kapahamakan po ang itutulog nito sa atin. Okay? Yung liwanag na siyang gumagabay sa atin, aalisin niya yun kapag hindi tayo nagsisi sa ating mga kasalanan. Amen.
Amen. Sabi nga sa Psalms chapter 119 verse 105, Your word is a lamp to my feet and a light for my path. Salita ng Diyos po ang nagsisilbing ilaw natin at nagliliwanag sa ating mga landas, sa ating nilalakaran. Kaya huwag po nating naisin na mawala o kunin ng Panginoon yung ilawan na yan na ibinigay niya sa atin. Amen. Amen? Magpakainit tayo sa Panginoon. Amen. Ibalik natin yung unang pag-ibig natin sa Kanya. Amen. Amen. Malapit na pong dumating ang Panginoon. Kaya wag po nating sayangin itong pagkakataon na ito. Kung tayo man ay lalayo sa Panginoon, kung tayo man ay nanlamig sa relasyon natin sa Kanya, kung ang puso natin wala na doon yung unang pag-ibig natin, may panahon pa. Pero very limited na lang yung time na yun. Kaya wag na po nating sayangin ang mga pagkakataon po. Gawin natin yung ipinagagawa ng Panginoon sa atin. Amen? Yung ating Great Commission. Salamat po sa buhay. Purihin ang buhay kung sa mga humayo noong October 23. Na-receive ko po yung report ninyo. At karamihan sa inyo, nadala na dito sa church yung mga nahayuan nila. Hindi ba yun kahit kamangha-mangha na ang Panginoon, ang Holy Spirit ang kumilos sa buhay ninyo? Na makapagdala kayo ng mga kaluluwa sa gawain ng Panginoon? Amen. Palakpakan po natin yung mga tao ngayon, yung mga kapatid natin. Amen. Na hindi natakot maghayag, mag-share ng salita ng Panginoon. Amen. Ibinahagi nila sa mga tao na hindi pa nakakarinig ng pangalang Jesus. Amen. Amen. Magpatuloy po kayo. Amen. You are in the right track. Amen. Huwag pong maging discouragement sa inyo yung hindi kayo pinansin, sinupladahan kayo, or hindi nakinig sa inyo. Keep going. Don't Amen. give up. Amen. Amen? Amen. Pursue or do our Great Commission. That Amen. is a command to obey. Hindi po pakiusap yan. Amen. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Alam niyo po ba na hindi porke mga leaders na kami o mga pastor na kami, hindi namin nararanasan na yung minsan nalalayo kami sa Panginoon. I just want to share with you na testimony na sa totoo lang, naranasan ko. Ako mismo, naranasan ko na yung pakiramdam ko parang ang layo-layo ng Panginoon sa buhay ko. Pakiramdam ko, MIA si Lord. Alam niyo yung MIA? Missing in action. Parang hindi ko na nararamdaman yung pagkilos niya. Okay? Kumbaga, ang naging dahilan is sa sobrang busy ko. Sobrang busy ako. Sa pamilya, sa ministry, okay, at sa mga iba pang bagay. Naging busy ako sa Panginoon. Naging busy ako sa mga bagay na yun. Okay, kaya yung dati na pagkahaba-haba ng panalangin ko, naging maiksi na lang. At ang pinaka pa doon is, nakalimutan ko nang ipag-pray ang sarili ko, but I can pray for others. Pero sa sarili ko, nakalimutan ko nang ipag-pray. So yun, hindi ko maramdaman kahit maawit ako ng papurit pagsama. Hindi ko maramdaman yung dating nararamdaman ko noon na nagsisimula pa lang akong manalangin, umiiyak na ako sa Panginoon. Ramdam na ramdam ko na yung presensya ng Panginoon. Kahit umaawit ako ng papurit pagsama sa Kanya, ramdam ko na nakinikilabutan ako. But this time comes, okay, na parang hindi ko maramdaman yung presensya ng Panginoon dahil sa sobrang busy ko. Alam niyo mga kapatid, isa sa mga dahilan na nanlalamig tayo o nawawalay tayo sa relasyon natin sa Panginoon dahil sa sobrang busy natin sa mga ibang bagay. Amen? Minsan busy tayo sa labas, busy tayo sa mga business natin, hindi natin alam. Pero andun, na sinasabi natin na, nag-church naman ako, nag-pray naman ako. Amen? Pero hindi natin alam, malayo na pala yung puso natin, yung relasyon natin sa Panginoon. Amen?
Kailan lang nung when I'm in my vacation, na lalo na nung nakita ko yung pamilya ko, nakapiling ko sila. Siyempre, excited dahil 4 years na hindi ako nakauwi. Nakafocus ako sa kanila. Ang prayer ko sa gabi, ang ikse. Nakakapag-devotion ako, pero hindi na yung dati na ang oras kasi ng devotion ko na, yung normal na devotion time ko is 5 to 6, minsan na-extend yan. But that time, maikli na lang. Bakit? Kasi dati kapag umuwi ako yung pinagsisilbihan nila. But this time na ako yung umuwi, ako yung nagsilbi sa kanila. Pinaranas ko sa kanila yung ako yung magluluto, ako yung mamamalengke, ako yung maglilinis ng bahay. Kasi sabi ko, nagagawa ko sa amo ko, bakit hindi ko magawa sa pamilya ko? Tama. Kaya pag umuwi po tayo, wag po tayo mag-feeling doon yan. Kung napagsisilbihan natin ng ibang tao, bakit hindi natin mapagsilbihan ang pamilya natin? Amen. So ginawa ko po yun. And ito pa, habang pinagsisilbihan ko sila, may take-home work pa rin po ako. Pag andito ako sa Hong Kong, may take-home work ako sa bahay ng amo ko. May take-home work pa rin po ako sa bakasyon ko. Pero andun pa rin na talagang ginagawa ko yun kasi kailangan. Okay? So yun po, sa sobrang busy ko, naramdaman ko na at yung iniyak ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, bakit ang aga kong gumising, gabi na ako matulog, pero bakit parang kulang? Kumbaga, nagagawa ko naman yung mga dapat kong gawin. Pero bakit may kulang? So yun. And then, the Lord spoke to me. Dahil sa sobrang busy mo, hindi mo na nagagawa yung mga dating ginagawa mo para sa akin. Yun ang sabi ng Panginoon. You know what I did? Nag-repent po ako. Sinara ko yung kwarto namin, nag-repent ko sa Panginoon, isinuko ko lahat sa Kanya. Sinabi ko lahat, Lord, kayo na ang bahala. Amen. Amen. And that time, habang nanalangin ako sa Panginoon, bigla nakaawit ako. And then, I feel the presence of the Holy Spirit moving in my life. At lalo akong gumagulgul na iyak. Hanggang sa kinukuha ko ng asawa ko. Hindi ko pinagpusan. Hanggang sa nagpasalamat ako sa Panginoon. Dahil that time, ramdam ko ang pagkilos ng banal na Santong Espiritu sa buhay ko. When I repent. Amen? So, yun po ang isang paraan para ma-restore, ma-regain natin. Okay? Ma-renew natin yung nawalang pag-ibig o yung tumamlay na pag-ibig natin sa Panginoon. Repent. Okay? Kung ano man yung mga bagay na busy kayo, ano man yung mga bagay na humahadlang, na nagpapalayo ng relasyon natin sa Panginoon, pagsisihan po natin, i-repent po natin yan. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya nga I am not exempted in this topic. And I pray. Alam nyo, siguro tinatanong ninyo bakit sinasabi ko po sa inyo. I want to share this with you. Baka isa sa atin o may mga narito ngayon na nararanasan din o naranasan yung naranasan ko. Amen? May time pa po. Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Okay. Baka kasi napapalayo na rin kayo. Okay. Baka sabihin nyo na hindi namin kayo pinapaalalahanan. Okay. Kaya po, na-share ko po ito sa inyo dahil ako mismo naranasan ko. Amen. So, kasi minsan ang alam natin, tama yung ginagawa natin. Ay, nasa music ministry naman ako. Okay naman, nagagamit naman ako ng Panginoon. Every Sunday, wala nga akong absent. Di ba, on time naman ako. Pero check your heart. Check your heart. Amen. Tignan ninyo kung nararamdaman nyo pa yung presensya ng Banal na Santong Espiritu habang gumagawa tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Praise God. So yun po yung pinagseselosan ng Panginoon sa akin. Kaya sabi niya sa Exodus chapter 20 verse 5, I am a jealous God. Siloso po ang ating Panginoon. At sabi rin niya sa 2 Corinthians chapter 11 verse 12,
For I am jealous for you with a godly jealousy. Amen. Sinusuko ang ating Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, amen, siya yung first love natin. Amen? So, pwede naman kasing umattend tayo ng church every Sunday. Pwede yun. Pwede rin tayong mag-pray lagi, okay? Pwede tayong gumawa ng mga bagay para sa Panginoon. But deep inside our heart, andyan pa ba yung dating pag-ibig natin sa Kanya? Andyan pa ba yung first love natin? Andyan pa ba yung nag-aalab na pag-ibig natin sa Panginoon? Yung fellowship natin sa Kanya, nandyan pa ba? Okay? Yan po yung hinahanap sa atin ng Panginoon. Yung ating unang pag-ibig sa Kanya. Amen. And you know what? I'm almost give up. Alam niyo, kung nag-give up ako, wala na ako dito ngayon sa harapan ninyo. Amen? Alam niyo, mahirap labanan at salungatin ang plano at kalooban ng Diyos sa buhay ninyo. Kahit iwasan niyo yan, kahit takbuhan niyo yan, kapag plano at kalooban ng Panginoon ang pagkakatawag at pagkakapili niya sa iyo kahit saan ka naroon, hahabulin ka ng Panginoon at gagamitin ka niya. Amen. Amen? Amen? Amen. Kaya huwag po tayong sumuko. Amen? Amen. Kasi alam natin na meron tayong dapat at kailangan ayusin sa buhay natin. Higit sa lahat sa ating puso when it comes to our relationship with God. Amen. Mas lalo pa natin pag-igtingin yung intimate relationship natin sa Kanya. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Alam niyo mga kapatid, hindi okay yung... Kaya nga sabi ko kanina, are you okay? Are you okay? Amen. O, isa kanina lahat kayo. Ngayon, iisa na lang. Are you okay? Amen. Kaya sabi ko, I tell you mga kapatid, hindi okay yung hindi ka nagpipray. Hindi okay yung hindi ka nagdi-devotion. Hindi okay yung hindi ka umaattend ng Sunday service. Hindi okay yung hindi ka nagki-care group. Tama. Kasi sasabihin nyo, I'm okay. Okay lang po, Pastor. Kaya alam nyo, hindi nyo ba napapansin si Pastor Femi, lagi yan sinasabi, kumusta ka? Ang ibig sabihin mo, kumusta ka bilang isang lingkod ng Diyos? Kumusta ka sa ministry na pinagkatiwala ng Diyos sa inyo? O ngayon, kumusta kayo? Are you okay? No. O, wala. Kaya nga sinasabi ko mga kapatid, hindi okay, hindi sapat yung uma-attend tayo ng church, pero malayo yung isip natin. Yung lalo na yung hindi tayo nagdi-devotion sa umaga. Kasi yun po yung intimate na communication natin sa Panginoon at yung devotion natin, yung one-on-one fellowship natin sa Panginoon. Yun po yung nagpapatatag ng relasyon natin sa Kanya. Yun yung intimate relationship sa Kanya, nabibuild up po yun. Amen? Amen. Amen. Paano mabibuild up ang good relationship kung bihira mo siyang tawagan, bihira kang mag-pray, bihira mo siyang i-invite sa buhay mo. Ganyan din po sa mga kaibigan natin, sa mga kakilala natin. You need to say, madidevelop ba yung best relationship ninyo ng besi mo kung hindi kayo laging magkasama? Madidevelop ba sa inyong magbeshi kung hindi kayo palaging nag-uusap? Kung yung mga best friend nyo nga, asawa ninyo, mga anak ninyo, mayat-maya, kinukumusta nyo, mayat-maya, mini-message ninyo, mayat-maya, sinasabihan ninyo ng I love you. How about sa ating Panginoon? Nasasabi ba natin yon? Doon lang matitest na natin yung relasyon natin, nasa ang level na relasyon natin sa Panginoon. Okay? Kapag naramdaman na natin yan, we are a backsliding Christian.
Kaya nga sabi ko kanina, isa sa mga dahilan ng pagbabackslide is yung nawala na yung unang pag-ibig natin. Amen? Hallelujah. Kaya ang sinasabi ng Diyos sa atin, ng mensahe niya, na kasalanan niya, yung nanlamig tayo, yung wala na yung unang pag-ibig natin. So therefore, ano yung dapat natin gawin? Repent. Amen? Hallelujah. So, gaya ng sinabi ko, yan po yung ginawa ko. Nag-repent ako and I thank God and give glory to Him. He restored my first love. Amen. Hallelujah. Dahil kung hindi po na-restore yun, kung hindi ko naramdaman ang pagkilos ng Santong Espiritu, hindi ako tatayo ngayon dito. Amen. But I really thank God and give glory to Him. Na-restore po yun, na-regain. So, ang dapat natin gawin is to repent. Isabihin natin sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Praise God. Okay. Number 3. To restore our first love, we must do the things we did before. Okay, gawin daw natin muli yung mga ginagawa natin noong una. Okay, nabanggit ko na yan. Nung una pa tayo naging Kristiyano, ano ba yung mga ginagawa natin noon? Okay? Gawin daw nating muli. Okay. We must set a quality time for Him. Dapat may quality time tayo sa Panginoon. Amen. Kung dito nga, sino dito yung mga may asawa? Taas ang kamay, be honest. Yung mga may boyfriend. Be honest din. Yung mga may boyfriend dyan. Amen. Kahit LDR yan, basta boyfriend. Okay. Di ba may quality time kayo? Di ba? O mag-uusap tayo pagkatapos ng work ko sa amo ko, ito yung time na mag-uusap tayo. Sa Panginoon, meron ba kayong pinili? O nag-set ba kayo ng quality time kay Lord? Yes. So, nasa inyo po yan kung anong gusto nyong oras na quality time ninyo sa Panginoon. Pero sa akin kasi, is mas maganda yung early in the morning. Amen? Yung gigising ka ng umaga, para lang makausap siya, para manalangin ka sa Kanya. Yung bang sabihin mo yung mga nasa sa loob mo na, Lord, salamat sa araw na ito, salamat sa bagong umaga, bagong buhay, bagong pag-asa. Lord, gabayan mo po ako sa maghapong ito, lalo na kung ang employer mo sobrang bait. Manalangin ka na sa Panginoon na mas lalo pang pabaitin. Amen. Amen. Yan Yes. po, i-set aside ninyo yung quality time na yan sa Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Yan po, isang tabi muna natin yung mga hindi kaaya-aya at kalugod-lugod na gagawin natin sa Panginoon, yung hindi nakapagbibigay lugod sa Kanya. Amen? Kung alam natin kung ano yung mga bagay na yun, hindi yung bago pa lang tayo, pagkagising, magsiset ka nga ng alarm clock mo para mag-devotion, iset yung quality time mo kay Lord, pero ang kinapa mo, cellphone, nakita mo, may notification doon, wala na. Sandali lang, Lord, sandali lang, tapos ikaw na. Doon pa lang nagsiselos ng Panginoon. Amen? Isinet mo yung quality time na to para sa ating dalawa, inuna mo naman siya. Ibig sabihin, may inuna kang iba, diba? Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. So, one thing na ma-restore uli natin o ma-regain natin yung first love natin is isurrender po natin lahat sa Panginoon yung mga bagay na humahadlang para manumbalik yung dati nating first love kay Lord. Isurrender po natin yun sa Panginoon para po manumbalik yung alab, yung init ng dating pagmamahal natin sa Kanya. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Ito po yung gustong i-restore ng Panginoon. Ito yung gusto ng Panginoon na i-restore natin. Yung dating first love natin. Yung dating nag-iinit, nag-aalab na puso natin, yung pag-ibig natin sa Kanya. Amen? Amen. Okay, so ano daw yung gagawin natin? Yung number 3? We must do this. Yes. Kung ano yung ginagawa natin noon, ibalik po natin yon. Kung nanlalamig na po tayo, ibalik natin yung dating nag-iinit tayo sa Panginoon. Amen? Hallelujah. I-repent po natin yan. Alam niyo po, ang Panginoon, kapag lumapit tayo sa Kanya at ihayag yung mga kasalanan natin, patatawarin naman tayo ng Panginoon eh. Amen. Diba sabi nga yan sa 1 John 1:9,
Sige nga, sabay-sabay. 1 John 1:9. We confess our sins, Jesus is faithful and just to forgive us And to cleanse us from all unrighteousness. Amen. I-confess po natin. Repent. Lahat. Pag sinabi confess, lahat ng mga humahadlang. Amen. Para ibalik natin, para manumbalik yung dating nag-aalab at nag-iinit na pag-ibig natin sa Kanya. Amen. I-confess po natin lahat yan. Okay? Alam niyo, ang Panginoon pa nga ang interesado sa atin eh. Sa ano sabi niya sa Isaiah chapter 1 verse 18? Sabi niya diyan, "Hali kayo at magliwanagan tayo." Sabi ng Panginoon. Gaano man karami ang nagawa ninyong kasalanan, handa kong ipatawad ang lahat ng yan. At kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busila sa kaputihan. Amen. Ganyan po ang Panginoon kapag lumapit tayo sa Kanya, humingi ng tawad. Amen? Amen. Okay, so sa araw na ito mga kapatid, para mapanumbalik po yung dating nag-aalab na pag-ibig natin sa Panginoon, mag-repent po tayo. Amen? Ano yung una? Alalahanin natin. Pangalawa, Pangalawa, Repent. Pangatlo, We must do the things we need to do. Amen. So ang susi po, para maibalik yung dating nag-iinit, nag-aalab na relasyon natin sa Panginoon, is gawin po natin yung tatlong bagay na yun. And we will regain, we will restore our relationship with the Lord. Yung first love natin, manunumbalik po yun. Amen. Amen? At kapag naibalik natin yan, mas lalo tayong pagpapalain ng Panginoon. Amen. Mas lalo nating mararamdaman yung presensya niya. Mas lalo nating mararamdaman yung pagkilos niya sa buhay natin. Amen. Amen? So may nakuha po ba kayo sa ating Amen.